na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Eto na nga! Eto na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po si Tita Jack. Ito naman po si Papa O, si Audrey Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi nyo inihirit sa amin. Ay! I-chika mo na! La 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 la, ichichika na namin dali. Oo. Namiss niyo yan, ano? Oo. Kami din. Yes. Ganun lang kasi. Ha? Diba? Naku, Diyos ko. Mainit ma rin pinag-uusapan itong Vice Ganda MC Mua. Yes. Issue, no? Yun nga, yung ang daming nag-bash sa amin. Ayun na nga. Oo. Talaga namang hindi mo mapiplease talaga mga tao. So, kailangan panindigan mo na lang kung ano yung sinabi mo. Correct. Kailangan yung opinion mo kung nagmamatter sa kanila. Okay? Very good. Ha? Kung hindi naman at binash ka, alam mo na yun. Oh, you really cannot please everybody. So, please. Ayan. Talaga. Diba? Eto na nga rin. Ang dami nagtatanong. Oh. Bakit daw hindi nakikita si MC tsaka si Lassie sa Showtime? Ayun na nga. Alam ni Jex ang dahilan. Go on, Jex. Ano yan, Jeff? Kasi hindi ko rin sila nakikita. Bukod dyan, Jex. Oh. Ano? Hinahanap ko sila, hindi ko rin sila makita. Nasaan Hindi yan sila? sinabi niya kanina. Nasaan sila, Jex? Hindi ko rin makita. Yung totoo, ano yung sinabi mo Ano? kanina? Wala akong sinabi. Wala akong sinabi. Okay. Ay, nako. Kung hindi natin nakikita, baka nagpapahinga lang si MC dahil nga doon sa vlog na ikinalungkot yun ng Labis. So pati si Lassie, ganun din, nagpapahinga din. Pumalay mo naman, nakikisama siya na, tara, magpahinga tayo. Tara, mag-ano tayo, mag-unwind tayo. Ganyan. Dumarating naman sa ganyang point yung mga host, no? Alam niyo, sa totoo lang, maikwento ko lang, no? Ang mga TV host, may kanya-kanya yung ano, may mood swings din yan. Minsan yung ayaw nila mag-show kasi malungkot sila, baka hindi nila ma-deliver, baka hindi sila makapag-deliver, baka hindi nila ma-perform well, yung kanilang hosting job, maapektuhan, might as well magpahinga muna. So nagpapahinga sila? I'm sure. Saan? Saan? Sa kama nila. Diba? So ibig sabihin tayo, pag nagpapahinga, may problema. Ay, mas alam mo yan, Jex. Ganun ba yun? Kachika mo sila eh. Ha? Ano nga kwento? Hindi ko alam ang kwento. Ako yan. Pero ako ay nagpahinga. Alam mo, gustuhin ko na sabihin umurong ang bayad mo, Jeff. Unang-una nagpakapunta. Ano ko sasabihin? Ay, alam niyo, sana matapos na yan at sana magkaayos na yung dalawa. Si Vice at si MC. Yun naman ang hangad ng marami, hindi ba? Pero ibigay din natin sa kanila pareho yung pagkakataong manahimik muna, yung pagkakataong makapag-isip-isip sila ng malaliman, hindi ba? Kasi baka naman isang araw biglang sumagot si MC, biglang mag-on-air si Vice Ganda ng kanyang saloobin din tungkol doon sa nangyari. Teka Nay, sa tono ng pananalita mo, parang tungkol talaga doon sa vlog yung rason ba't wala si MC tsaka si Lassie ngayon sa Showtime? Yan ba talagang gusto mo itanong? Kasi sabi mo sana magkaayos. So, does it really have something to do with that? Feeling ko may kinalaman yan. Okay na kayo? Okay? Ha? Okay na? Natanong ko, alam naman, curious lang ako, di ba? Ako feeling ko naman, malaki ang dahilan nun kung bakit si MC hindi mo na mapagkikita sa It's Showtime. Sana nga rin magkaayos sila no, kung yun nga yung dahilan. Yes. Ayan na naman kayo. Nilatag nyo, tapos sa dulo na naman magkaayos. Hoy, hindi pa kumpleto ang latag, darling.
Di pa. May ilalatag ka pa? No, tumingin ka sa likod. Oh. Siya ang nakwentuhan eh. Sabi niya kanina, Doko, pag-usapan ba natin yung issue kay Vice at kay MC? Ha? Sabi niya? Ba't akong naupo ngayon? Ba't ba akong na-schedule niya? Di ba pwede ipalit si Josa muna? Kasi Brenda, magdalawa siya. Ay, naku. Ang hirap ko na nyo, kami rin mismo. Pareho namin kilala, nahihirapan kami. Kasi nga di ba nakikita natin yung mga comments, di ba? Yung iba sinasabi, naku, si MC may kasalanan dyan kasi walang pakisama, di ba? Hindi nakikibanding. Pinaghihintay yung mga kaibigan. Yung iba naman sinasabi, ba't naman ganun si Meme Vice? Kung may kasalanan naman si MC, ba't kailangan... Sige lang, tuloy mo ko. Ba't naman daw ganun nga si Meme Vice? Kung may kasalanan man daw si MC, bakit kailangang ipahiya sa publiko? Diba? Na i-vlog pa yung pag-reprimand. So, alam mo yun, di mo malaman sinong may kasalanan, sinong hihingi ng tawad. Diba? Actually, may backstory yan. Ay, ano? Feeling ko lang naman may backstory yan. Oo. Ang napapanood at ang nadjudge lang o ang binibigyan lang na opinion ng mga tao, yung napanood nila sa vlog. Pero may backstory yan. Malalang backstory. Yan yun. Yan ang sinasabi ni Jexa. Talaga? Wala akong sinasabi Kaya, alam mo, ang hirap sundan ni Brenda. Ang taas na kay Brenda. Feeling ko suffer ako dito. Ang hirap sundan ni Brenda. Bahay mo mag-comment. Sige, ito na lang Atin na lang. Ano ang masasabi mo sa issue ng invite at ni MC? Ayan, Alam mo, tama lang din na feeling ko, kung nagpapahinga man si MC. Naku, inulit mo yun. Walang ulitan, akin na yun eh. Sa'yo naman. Sa'yo. On the spot si Jegs. Hindi, kasi kung ako rin nasa kalagayan ni MC, ganun din ang gagawin ko. Kung nagpapahinga man, magpapalamig. Kasi pakiramdam ko nasaktan si MC. Siyempre, para siyang bagay parang na on the spot din. Bakit? Sasabihin nila, nasaktan din naman si Vice kasi pinaasa siya ni MC na susulpot. Yung pala nagpapahinga, natutulog, matagal maliko. Paano? 5, 4, 3, 2, and time is up. The correct answer is... Ikaw pa lang may alam ko correct answer. Ano ba yung correct answer na Gusto ko nga sa kanya manggaling dahil siya yung kausap ko kanina. Ano nga, Jex? Kung si Vice? Ay, naku. Wala nang patutunguhan. Hirap sundan ni Brenda. Nakaspaghetti ako. Pero pawis ako. Suffer ako dito sa episode. Anyway, naku, sana magkaayos. Wala mo! Hindi, ganun lang naman. Bawat relasyon, pagkakaibigan, magkapamilya, magkaopisina, dumadaan talaga sa mga hindi pagkakaunawaan, sa hindi pagkakaintindihan, sa tampuhan, di ba? Pero at the end of the day, yun nga, sino ang maglalakas ng loob na magpakumbaba sa bawat isa, di ba? Doon lang naman magkakaroon ng reconciliation pag nagkausap at nagkaintindihan at nagkapatawaran, di ba? Alam mo, sabi nga nila, mas kaya mo raw sabihin ang I love you kesa sa I'm sorry. Mas mahirap. Di ba? Minsan nga yung thank you, nangihihiya ka pa mag-thank you Di ba? Tayo nga, Diyos ko, may pinopromote tayong mga artista rito, tinutulungan natin sa promo, pinupuri natin, ipinagtatanggol natin, binibigyan natin ng katwiran, yung kanilang stand. Pero pag tayo merong naikurot lang ng konti yung isang artista, galit na sa atin, pinag-iinitan natin, wala na raw kaming ibang sinabi, kundi tirahin sila, yung gano'n. Tapos, hindi nila nakikita yung mga ginagawa rin naman namin.
Kaya lagi kong stand dito. Bibigyan ko ng karapatang magalit sa akin ng artista kapag marunong siyang magpasalamat. Maraming beses na binibigyan natin ng katwiran yung mga nangyayari o yung stand ng isang artista. Ano kinalaman yan sa Vice? Ganda at NC mo. Hanggat hindi mo sinasagot yung tanong ko kanina, hindi mo makukuha ang sagot siya. Ano yung sinabi sa'yo? Wala nga sinabi sa akin. May tumawag din sa akin. Ay, naku, Jex. Pulang-pula na si Purahin mo yung sinend mo sa akin. Hindi mo pala kayang panindigan. Oo, naman si Jex pulang-pula na. Oo, kulay-pula katulad nitong aking tsaa. Yes, important. Hibiscus eh. Yes, anyway, so yun na nga. So ang tanong ngayon, mag-a-absent lang ba o tuluyan na magpapaalam si MC? Sasamahan ba siya ni Lassie? Inay, paano nga pala dun sa sa comedy bar, sa Vice Comedy Club? O, ano nangyari? Di ba nagpa-perform din dun si MC tsaka si Lassie? Magpa-perform pa rin kaya sila? Ayon sa nakausap ko sa isang source ko ay hindi muna. Magpapahinga si MC. I'm sure kung hindi magpapakita si MC sa It's Showtime, maging sa Vice Comedy Club, magpahinga rin muna siya. Oo. Hindi imposible yun, ha? Lalo na kung gusto mo makapagpahinga, gusto mong maging at peace with yourself, gusto mo munang ma-achieve yung alone time mo, mapag-isip-isip, di ba? At eventually, mali naman natin, bumalik din si MC at sabihin niya, ready na ako. Di ba? Minsan, alam mo yun, di ba? Magpapalamig ka lang. Ay, sagot gulaman, te? Gaga. Aray ko! Palamig sagot ko lang. For sure na maraming mga kamiss kay MC at Lassie din sa Showtime, no? 5 sure. For sure. Baka 6 sure, ha? Hindi naman yung 7 sure, ah. Ha? May sure ka pa. Ay nako, basta antabayan na natin ang mga kaganapan pa sa mga susunod. No? Gaya niyan, no? Wala pa tayong naririnig kay Vice at kay MC. Kung ano na nga bang nangyari. Oo. Basta ang alam natin, panalo sa views. Panalo sa views. Yun lang. Na-curious na marami. Oo nga. Diba? As a vlogger, no, minsan nakakatuwa din na maraming pumapansin at na nadudukot or nabaviral yung content. Kasi para na-curious tuloy yung mga tabat nangyari yun, ba't ginawa niya ito, o di yun ang nga yung dudukutin para ilagay sa news online. At nangyari naman. Kaso nga lang nakakalungkot, no? At what expense minsan na, di ba? Yung pag-viral. Correct. Katulad niyan, viral na naman ngayon at ikaw na naman ang hinahanap ng mga tao. Bakit? Dahil nga ikaw ang patron ng hiwalayan. Bakit? O sa ngayon, siyempre hiwalay si Vice at si... Hindi yan si Vice at saka si MC Juan. Si Gerald saka si Julia. Ay, naku, hindi mamatay-matay kasi nga, yung mga nagtitingin din sa mga Sokmed account nila, parang March pa daw yung huli nilang post na magkasama. Malapit na mag-June. Kasi ang alam ko dyan, sila pa din. Ang alam ko kasi meron akong isang tinext, sabi ko, sila pa ba? Sabi sa akin, Mama, oo, fake news yan, huwag ka maniwala. So sila pa rin. Si Gerald Anderson ay hindi pa rin ako sinasagot. Kung totoo pa. Pero nasi naman yung message ko. Para rin malaman natin kung ano ba talagang totoo. Alam mo naman, nagiging batayan na ng mga netizen yung hikab ni Loy na talagang pinalit na hindi mailabas. Hindi naman. Ihihikab ko pa? Ganyan yung question. Ihihikab ko ba? Pero hindi pa nahikab. Roll beat. Jet lag eh. Antok na antok. Yun. So anyway, kasi naman nagiging batayan na ng mga netizen ngayon. Yung
mga IG post. Yes. Gaya nga niya na yun, merong isang post si Gerald na parang nasa outing sila kasama si mama niya, di ba? Tapos wala si Julia, hindi kasama. Tapos nung birthday naman ni Miss Marjorie sa Boracay, hindi naman kasama si Gerald. So nagtataka na yung mga tao, parang di ba dati sa mga family affairs, magkasama yung dalawa? Ayun na nga, tuloy pa rin ang espekulasyon na split na sina Gerald at Julia. Dahil umano sa pinagdidelete na ni Julia ang mga post niya na kasama si Gerald sa kanyang Instagram account. Otherwise, in-archive muna ni Julia ang kanilang mga photos ni Gerald. Abay, wala pa rin sumasagot ha sa magkabilang kampo. Pero nananatili pa rin nagpa-follow sa isa't isa sina Julia at Gerald sa Instagram. Ako naman sa akin, palagay, nasanay yung mga tao na nakikita yung mga post na magkasama. Pero again, parang MC Vice to. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa likod. Kasi ang alam ko din, si Gerald ay naka-lock in para doon sa kanyang bagong teleserye na Sins of the Father. Oo. Eh si Julia naman ay busy rin naman. Diba? Meron siyang Itbulaga twice or thrice a week. Diba? At meron din siya ginagawa sa Viva. So, hindi naman porke hindi nagkasama sa isang event, sa isang okasyon yung dalawa, ay posible na wala na sila. Maaring wala na sila, pero ang sabi nga nung source ko, fake news yan. So, kaya ending, hintayin natin si Julia at si Gerald na magkaroon ulit ng pictures together sa kanilang mga post sa social media. Ano masasabi mo doon, Jex? Parang ano lang din yan, kay Vice at saka kay MC, diba? Na nasanay lang tayo na lagi silang magkasama, siguro. Tapos ngayon, na hindi na sila magkasama, so kung ano-ano nang iniisip ng tao. Ano yan? Jex, nasabi ko na yan. Inulit mo lang? Oo. Parang hindi naman yung sabi niya kanina. Sabihin mo ngayon yung nalalaman mo tungkol dun sa MC Vice. Mas may alam ako sa Julia Gerald. Hindi ko nagkaroon. Ay, naku. O basta antabayan na natin yan, ano? Basta tayo tunto para kay Janice de Belen. Ay! Ito yung ikaw may alam yan eh. Mukhang ikaw yung may alam dyan. Diyos ko, pinakamagandang babae si Janice de Belen. Dahil nga, syempre, noong kami ni Janice ay nagkukwento tungkol sa Vincenzo. Eh ba yung naging instant fan kami ni Song Joong Ki. Oo, yung bida doon, nakakaloka. Diyos ko. Ay syempre, si Janice, gwapong-gwapo doon. Ay ako rin naman, kay Song Joong Ki, gwapong-gwapo ako. Talaga? Ay, may mga anak ka. Oh, bakit? Sinabi ko yan sa mga anak ko. Okay ka? Mas masashock sila kung elang-ela ako sa isang babae. Kahit kami masashock. Diba? So anyway, kami kung babae yung pinuntahan mong concert or meet and greet. Anyway, ito na nga. So since tayo ay kaibigan naman natin yung may-ari ng I Am Worldwide, si Sir Allen, tinimbre ko sa kanya baka pwede kami makapanood ni Janice. So binigyan kami ng ticket. Sa harap mismo, 4th row sa MOA Arena. Wow. So sinundo ako ni Janice sa SM Ora. Tapos pumunta na kami doon. Sabi ko sa kanya, aba, base na bihis ka. Oo, fan meet lang naman ito. Hayaan mo na, maayos na ako. So pagdating namin doon, siyempre, merong portion doon kung saan marunong gumawa ng flower arrangement. Si Song Joong Ki, so gumawa siya gano'n. Tumawag yung host, si Janina. Oo, kung sino kayo maswerteng babaeng makakakat dito para maibigay ni Song Joong Ki yung bulaklak. Ay, Diyos ko. Ako talaga gumagano kay Janina. Tinuro mo si Janice? Tinuturo ko si Janice, nakatabi ko. Sabi ko, tumayo ka na kasi dyan, ano? Importante to, ganun-ganun. Diyos ko, hayaan mo na, nahiya ako. Hayaan mo na, ikaw tumayo ka na. Gumano na rin si Janice. Tapos nakita. Kinuha si Janice. Ay! Ayan o. Panoorin natin. Sino kaya? Sino kaya? Tuturo sila dyan! Si Mother!
아니 아까부터 계속 눈이 마주쳤어요. 너무 행복한 표정으로 감상하고 계셔서. Kanina pa siya, sobrang masaya siya kanina. Nag-eye to eye contact kami. Ayan, more. How about more eye contact? Okay. O, diba? Ibigay natin. Okay. So, ibaba muna natin. Flowers first. You wanna give the flowers? Let's give their moment to them. Ladies and gentlemen, Sergeant Lee and Miss Janice. Sister Audrey, proud na proud. Siya talaga eh. Okay, guys, nahirapan talaga ako. Buti na ako mamatay sa peer pressure, ha? So, ayan. Thank you and congratulations. Enjoy this evening. Kamusta po? Mabango po ba yung flowers? Kahit hindi, oo. Ano po ang balak ninyong gawin, Miss Janice, with our new bouquet from Song Joong-gi? Siya pa talaga ang gumawa from scratch. Itatabi ko sa pagtulog ko. I love it. The most precious flowers ever. Enjoy the rest of the show. And congratulations. Mabango syempre, no? Oh my God. Nalalambot yung tuhod ko, promise. Ay, ang saya-saya ni Miss Janice. Kaya kumalat yan, Diyos ko. Kaya pag uwi namin ni Janice, Diyos ko, makakatulog pa ba ako nito, Ochi? Nakakaloka. I'm sure yung mga anak ko, baka mag-react. Oo. It's either diring-diri sila o gustong-gusto nilang nangyari para sa akin. Ganon. Ba't naman fan mode? Oo, diba? naka-fan mode siya. Oo. So anyway, ayun, tuwan-tuwa naman yung mga anak. Sobrang happy ni Janice. Ayan, biglang kumalat. Ayan, ang dami ng balita sa kanya sa online. Oo. Correct. Diba, ikaw na, Janice, ang napakaganda mo. Yes. Wala kang kasing ganda. Diba? Kung naging babae lang ako. Ha? Ikaw yung aakyat? Hindi ko siya isasama. Ako talaga gagawin. Diyos ko. Hindi mo siya ituturo? Hindi ko siya isasama at all. Manigas ka sa bahay mo. Ako talaga yung kung babae ako. Oh, bakit naman kahit naman hindi ka babae, pwede naman ikaw yung umakyat Diyan, ang pangit naman. Ako bibigyan ng bulaklak ni Song Joong-gi. Fan ka naman Babae nga yung tinatawag. Babae. Hindi naman makulita. Ayan, naamin ko tuloy. O anyway, congratulations, Janice. Ang pangarap ay natupad na. Ako, Diyos ko, sobra kaming grateful sa I Am Worldwide. Kung saan, alam mo na, napaka-successful na direct selling company yan. I Am Worldwide, tapos puro mga healthy drinks pa yung kanilang yung barley nila na tried and tested. Yes. Ang daming testimonials ng mga sakit na gumaling, di ba? Yes. Oo, kaya congratulations, Janice, at maraming salamat, Sir Alden. Ay, congratulate din natin. Itong Delia D. Oo. Di ba? Sila Fee Palmos, di ba? Ang galing ni Fee. Si Sweet, di ba? At saka iba pa lang mga cast member. Ang ganda po. Panoorin nyo. Ang bongga ng musical. World class.
Ang galing ng palitan ng mga set, pati yung production design, yung mga production numbers. Ang bongga po talaga. Mapaproud kayong Pinoy kayo at dahil sa mapapanood nyo na all Pinoy cast. At hanggang June 8 na lamang ito, kaya naku, bumili na kayo ng tickets. Yes, last 7 shows na lang po sila. Ang galing, grabe. Grabe si Kipal mo. Yes. Iba actually, kabuuan, yung ensemble, ay, Diyos ko po, ang huhusay. At ang bongga na live band. Oo nga, diba? diba? Live musicians yung tumutugtog ng mga kinakanta live nila. Live orchestra. Yes. Taray, diba? Yes, yan ay musical na base sa mga awiting nilikha ni Jonathan Manalo. Yes. So, Jonathan, thank you so much and congratulations. Diba? At syempre, nagpunta rin tayo sa 50th wedding anniversary ni Congressman Tony Calixto ng Pasay at ng kanyang may bahay na si Mami Edna. Yes! Nakakatuwa yung kanyang mga anak. Sobrang na-touch ako kay Congressman dahil talagang maluha-luha niya, ni-reminisce at alam mo yun, chini-cherish ang bawat araw na kasama niya yung wife niya. At doon ako na-touch na sinabi na aalagaan kita. Diba? Sana all. At syempre, yan ay sa imbitasyon sa atin ni Vice Mayor Mark Calixto. Yes. Yung anak ni Mayor Emmy Calixto Rubiano ng Pasay. Ang kapatid ni Congressman Tony Calixto. At yan na nga, andyan si Bituin Escalante. Ay! Bongga din, para tayo nanonood ng ASAP. Diba? Oo, si Sir Basil Valdez. Nakakaloka. Ang galing. Diyos ko, yung timbre ng boses niya andun pa din, ano? Kahit may edad na. Yes. Ay, nako. Si yung second grand winner ng Tawag ng Tanghalan, si Antenor Cruz. Ay, ang ganda ng boses din. Nandiyan din. Tsaka, nag-duet sila ni Yumi. Yes. Ang galing. Oo. Diyos ko. At yung Strings Minstrel. Yes. Diyos ko, ang husay. Ganda. It's a beautiful celebration filled with music. Diba? Nakita nga rin natin doon si Senator Tito Soto. Yes! Si Maru Soto. Tapos si Tita Ali Soto. Yes! Ngayon pala, ay magbalae si Tita Ali saka si Maru. At yung nag-celebrate ng 50th wedding. Dahil yung kanilang anak na si Cha, yung daughter nila, ay asawa ng anak ni Ali at ni Maru Soto. Gano'n. Pala. Diyos ko, ang sarap ng pagkain sa East Ocean. Nakakaloka. Yes. Akala ko, betchin na naman to. In fairness, ang sarap ng mga pagkain. Diba? At tinapos natin hanggang huling course. Talaga inintay namin dahil ang huling namin pag-Chinese restaurant. Anong huling sinaserve? Fried rice! In fairness, masasarap, ha? Yeah. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sana hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click yung like and subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po sa ating vlog yung aming pong ganap sa United States of America kung saan naganap po ang grand world premiere ng How to Get Away from My Toxic Family. Ay, napakaganda. Ay, abangan nyo, ha? Yes. July 6 sa Japan. Yun. Sa Nagoya. Tapos, June 28 and 29, ang alam ko sa Abu Dhabi at sa Dubai. Yun. Yan, kita-kita tayo. Pupunta kami dyan ni Zanjo Maruto. Wow! Yes, ha? At syempre pa, yan ay sa tulong na rin ng ating promoter dyan na si Annabel Regalado. Ayan, magkita-kita tayo dyan mga kababayan ko. Yes. Ayan. At syempre pa, Jex. At sa Tita Jex channel, may bago po akong vlog dyan. Hanggang ngayon, pawis ako. Panoorin niyo po. At pasalamatan ko lang, te, ang Pawis na pawis ka kasi nga hindi mo sinasabi. Nalalaman mo, mawawala yung pawis. Sabihin mo. Sabihin mo. Ano na? At pasalamatan ko lang, te, ang Envy Skin and Wellness. Ayan, botox lang sa akin, no? Ayan, lumabas na yung ako rin nagpaano, pero hindi ako nagpa-botox. Pa-facial lang ako, pa-drip, tsaka nagpa-PRP ako. Ako naman gaya-gaya naman. Si Doc si Doc JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic at si Miss
Miss Ara, thank you. Ayan, sa ating mga ngiti. At syempre, Ideal Vision, thank you po sa ating eyewear. Ayan, at syempre pang aking panayam kay Miss Jessica Rodriguez. Ito yung tungkol sa scammer ba si Jessica Rodriguez? Pati pamilya niya dinamay. Dahil nga nahuli itong si David Bonifax, ang kanyang asawa. Oo, ang kabuuan sa OGDS Inspires. Yes. Okay? At syempre gusto ko magpasalamat sa Rolling Stone. Ay, ang taray. Ayan. Ikaw ba yan? Ha? Ikaw ba yan? Eh kung sarat ang ilong niyan, di ako yan. Si Daniel Padilla yan. Si Daniel yan. Di naman napaka-perfect ng nose. Chiseled na chiseled. Yes. Oo, chiseled Sanchez. Ha? Oo. Giselle yun. Giselle. Okay. Sabi ko kay Carla, ilong na ilong man. Grabe. Diba? Oo, ayan. Siyempre may panayam tayo dyan. Ay! Ang taray ng ilong. Ay, chiseled. Ay! Bakit? Chiseled nga yung nose, Hindi chiseled. Hammered. Alam niyo kung ano sinabi ni Jack. Ay, wala! Hindi, chiseled. Si Vice. Chiseled. Hindi. Hinahamon mo ako, Jack. Hindi, wala. Chiseled. Hinahamon mo ako. Sino nga yung kausap mo kanina? Wala, chiseled. Ayan, may interview ako dyan. Together with Kuya Boy. Kuya Boy. Tapos si Ate Christy, tsaka si Ate Lolit. Ay, naku. Ang mga haligi pala. Yes, oo. Ang showbiz balita. Oo. Ayan ha. Bili kayo ng 495. Ayan. Collector's item yan. Oo. Bihira ako magsalita. Ha? Bihira ba? Ay, naku. O basta ha. Rolling. So, at meron po kaming workshop. Okay? 13 years old and above sa OGDS Acting Workshop. Ayan po sa FB. Mag-message lamang po kayo, ha? Meron din for kids, okay? Talaga? Message po kayo dyan, okay? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Oditian, ang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo kasi tuwing gigising po tayo, no? Tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising, it's a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali! La 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 la! Ichika mo na, dali! La 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 la! Ichika mo na, dali! Thank you, Miss Bangui Francis, for my hair. Pero ang ganda talaga ng hair mo dito. Ang ganda ng hair mo Headway dyan. Vera Salon. Headway ba yan? Talaga? Pero anong nangyari sa nose threads? Hindi, ganyan mo parang Daniel. Ay, Chiseled naman na. Pero, alam niyo ba kung ano sinabi ni Jake? wala ko. Vice and C. Tumutin mo na yung puwet. Teka! Eto muna yung nakakita ko. Rolling Stone, ba't kasi yun ang picture?